Sa mga nakalipas na taon, may naitala na rin pong mga insidente ng food poisoning sa ilang eskwelahan kung saan limitan ang mga biktima ay estudyante. Lubhang delikado po at nakamamatay yung food poisoning, kaya hindi natin dapat baliwalain. Ang mga dapat gawin sa pagtutok na ito ni John Consulta. Ang food poisoning noong March 2005 sa bayan ng Mabini sa Bohol na marahil ang isa sa mga pinakamatinding insidenteng tumama sa isang lugar nitong mga nakalipas na taon. 27 ang sunod-sunod na namatay. Karamihan sa kanila, mga estudyante ng San Jose Elementary School. Mahigit 100 iba pa ang naospital. Ang itinuturong dahilan, ang nakain nilang maruyang kamoteng kahoy na itininda sa labas ng eskwelahan. Posibleng sanhin nito ang carbamate pesticide na naihalo raw sa maruya. Ito ay kemikal na ginagamit sa mga pananim na pang-agrikultura. Mga estudyante rin ang nabiktima ng food poisoning sa bayan ng Maco sa Compostela Valley noong July 2007. Napagkamalan ng tagaluto na asin ang oxalic acid at inihalo ito sa ginataang gulay na ipinakain sa kanilang feeding program. Ang oxalic acid ay ginagamit na panlinis ng marmol. Nadali ang hindi bababa sa 60 estudyante, magulang at guro. Sa pagbubukas ng klase noong June 2008, tinatayang 100 estudyante naman ang nalason sa 3 eskwelahan sa Antipolo City matapos kumain ng puto na itinanda sa kanilang kantina. Setyembre ng parehong taon, 112 estudyante naman ng Jose Corazon de Jesus Elementary School sa Tondo ang isinugod sa ospital matapos kumain ng egg sandwich na ibinebenta rin sa kanilang school canteen. Kinumpirma ng DOH na may bakteriyang salmonella ang sandwich. 14 na estudyante naman ng Commonwealth Elementary School ang nalason matapos makakain ng milk powder na itininda ng kanilang guro noong January 2010. Hindi biro ang mabiktima ng food poisoning dahil posible itong makamatay. Payo ng DOH, habang nagsusuka at nagdadiarrhea ang biktima, kailangan mapalitan ang nawalang tubig sa katawan. Maaaring uminom ng oral rehydrating solution, juice, sabaw o Agad ring kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang lunas panlaban sa lason. Huwag ring itapon ang pagkain na posibleng sanhi ng pagkalason upang masuri ito. John Consulta, nagtutok, 24 oras. Mga kapuso, alam nyo ba na hindi lamang dito sa Pilipinas binibigyang pugay ang ating pambansang bayani? May mga monumento rin ni Dr. Jose Rizal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Susulya pa natin yan sa pagtutok na ito ni Cara David. December 30, 1883, binangungot si Jose Rizal na siya'y mamamatay. Kinakapos ng hininga, nandidilim ang paningin. Makalipas ang 13 taon, namatay nga si Rizal ng 30 ng Disyembre. Ang panaginip na ito nakatala sa diary ng ating pambansang bayani habang nag-aaral siya ng medisina sa Madrid, Espanya. Ngayon, ang kanyang mga alaala sa Madrid, sinisimbolo na ng monumentong ito. Isa lang sa maraming rebulto ng ating pambansang bayani sa iba't ibang panig ng mundo. Opo, hindi lang sa Pilipinas may rebulto ang ating pambansang bayani. May historical marker din si Rizal sa Singapore, kung saan makailang ulit siyang nag-stopover bago makarating ng Europa. Meron din sa Vienna, Austria, kung saan siya namasyal ng 5 araw noong 1887. Ang rebultong ito, makikita naman sa Wilhelmsfeld, Germany. Dito isinulat ni Rizal ang mga huling kabanata ng Noli Me Tangere noong 1886. Ang Hibiya Park naman sa Tokyo, Japan, dating kinatitirikan ng Tokyo Hotel na tinirahan ni Rizal noong 1888. At alam niyo bang maging sa ilang lugar na hindi napuntahan ni Rizal, meron din siyang mga monumento, katulad na lamang sa Indonesia at Alaska, USA. Nagkakaroon tayo ng monumento parang bigay pag-alaala sa mga paggunita, sa mga kabayanihan ng isang tao. So katulad na ni Jose Rizal, halos lahat naman ng napuntahan niya ay may mga monumento na itinayo doon sa ang mga community. Taong 1905 nang magkaroon ng paligsahan para sa pagdidisenyo ng rebulto ni Rizal sa Luneta. Narito ang ilang contestant. May mala Statue of Liberty, meron ding parang pumapara ng jeep. Ang disenyong motostela na nakatirik ngayon sa Rizal Park, gawa ng Swiss national na si Richard Kisling. May replika ito sa Madrid at sa Fujian, China.
Pero hindi ito ang nanalo sa contest noon. Ang itinayo sa Rizal Park Luneta ay ito po yung second place po lamang. Ang first place po ay hindi na-i-adapt because of some technicalities. Sa Pilipinas, historical marker ang ilang estatwa ng mahahalagang tagpo sa buhay ni Rizal. Katulad ng rebultong ito sa Fort Santiago, ang piitan ni Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. May monumento rin siya sa Calamba, Laguna kung saan siya ipinanganak. Pero teka, hindi pala ito estatwa kundi totoong tao. Isang Rizal lookalike. Jose Portasio Rilonda Mercado Rizal. Ay kaya ko siya natutunan ngayon bali para gusto ko maging masaya ang ng mga tao at magkaisa. At binubuhay ko sa aking pagkatao. Isang batang Pepe ang estatwa ni Rizal sa Calamba, kasama ang alagang asong si Vergenza. Interactive ang rebultong ito, pwedeng lapitan lalo na ng mga bata. Ang reconstructed na bahay ng mga Rizal, isang patok na tourist attraction ngayon. Pagluluto, tatalang, gustuhan ng mga pagkain, tatapalayo. Karaniwang tanawin din ang rebulto ni Rizal sa mga city hall at mga paaralan. Iba't ibang interpretasyon sa itsura ng ating bayani. Nariyan ang standard pose ni Rizal na nakatayo. May posing na nakikipagkwentuhan sa mga bata. May kaharap na isang babaeng animoy may inaabot. At sa North Cotabato naman, ang estatwang ito ni Rizal, walang bigote. Iba't iba man ang itsura ng mga monumento, iisa raw ang mahalaga. Kung ano po ang size noong figura, yung statwa mismo, yun po ang size, ang height ng pedestal, yung 1:1. Yun po, para naman ma-avoid nga, hindi ma-avoid yung vandalism. Hindi, kung mababa ang pedestal, may posibilidad na ito ay akyatin kaagad, inaakyat lang ng mga bata at maglalaro doon. So, doon po nag-i-start ang mga vandalism. Ang mga monumento ni Jose Rizal nagpapaalala sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Makulay, makasaysayan, at walang dudang makabuluhan. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Eksklusibo ng programang investigador, espesyal na pagtrato umano sa ilang bilanggo sa Kampagong Diwa na Buking, ni Raid ang kulungan. Tinatawag na mutant na lamok, pangontra nga ba sa dengue? Mga ibon, ayun, sa China, nandadagit ng tao. Total lunar eclipse masasaksiyan mamayang madaling araw. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.